Maayong adlaw mga kaigsuunan. Mao gihapon ang dako kay nako ang paghinaot o kanunay pangamuyo. Maunta kitang tanan naa sa maayo nga kahintang. O karon padayon ta sa atong pagtuon may tungod sa ah, music. Nang hinaot ko nga sa hinay-hinay ato ra gini siyang masabtan o unta ang tanan nga mga interesado nga mantigo o mubasa og musical notation para sa aron mahibal-an nato kung unsa ang right nga tuno sa atong himnal is unta kita hinay-hinay makakat-on ni. So karon padayon ta sa atong lesson about rhythmic pattern, but different na pod ang atong lesson. Focus ta sa dotted 8 note o atong i-take up gamay ang beam note. So unsa man ang beam notes? Sa musical notation, ang beams are horizontal lines that connect the stems of two or more consecutive notes. So atong lantawon ng example. Muna example sa beam. Horizontal line gagakonek sa stem sa notes, kanang vertical nga line nga gakonek sa note muna sa stem. Muna siya beam, ang horizontal line nga connect sa stem either two notes or more. So muna example sa beam notes. So ato na siyang gimore og explain ang beam note o wala na siya gibim is parehas ra na sila, wala na inausog. Kaning dotted 8 note o 16th note nga gibim is the same ra ni siya ani. I-separate ra. So kani is kuan ra kabaliktaran ra sa iya ha. 8 note nga beam 8 note is parehas ra na ana kung imong i-separate og sulat. 16th beam note o inana ni individual og sulat inana pud siya. Ang pangutana nganong naay beam note ug naa may wala. So ato ni siyang i-explikar nganong naay beam ug naay wala. Usually pag ang composer magsulat og musical pieces para sa mga instrument, ang gamiton niya beam kay not necessarily iyang ipalagyo kanang ipalagyo ang matag notes kay wala may lyrics ang instrument, but ang pag sa voice na ay lyrics, usahay ang lyrics tag-as. That's why mas maayo nga dili mo gamit og beam para nga kung taas ang lyrics ma-separate ni siya og lagyo. Kay kung kani may gamiton sa voice nga nay lyrics, chances are makagama tag beam nga taas kaayo, which is dili siya maayo lantawon. So for safety sa vocal or sa voice is kanirang single notes, pero kung sa instrumental mas maayo kining beam note. Para di ay sa wala pa nakahibalo, kani nga signs shaded ang yang head, yang stem na duha ka flag is 16th note. Muna iyang corresponding rest. Ang iyang value katunga sa 8 note. Ngano nga atong gi-explain ang 16th note tungod kay part na sa ato ang lesson karon. 8 note. Nana siya mga 16th note. Natay mga 16th note nga lesson. Pang clarification sa dili pa ta mo proceed sa atong exercises is kani nga atong gi-take up gahapon. Muni atong gi-take up gahapon sa nakakita. Ang atong mga notes is naa sa pinaka taas nga space sa staff niya atong stem to dito sa taas. Although sa proper pag-write og notes kani siya is dili insakto ang pagbutang sa stem. Unsa di ay ang proper nga pagbutang sa stem? Atong explain. Ang proper nga pagbutang sa stem sa notes is if ang notes
naa sa ilalom hangtod diri sa second space, necessarily kinahanglan nga ang right ana nga pagbutang sa stem is paingon sa lalom. So sama niini, sama ani. Kung moabot na siya diri sa second space, ang magsusulat naa siya ay right nga mubutang sa stem either sa lalom or sa taas. Pero kung moabot na siya diri sa third line, necessarily iya gani siyang ibutang diri sa lalom ang stem. Pero kung ari sa lalom na siya, ari na diri sa first space o second line, kinahanglan nga ang iyang stem paingon ko na sa taas. Nay proper nga pagbutang sa stem sa notes ngano kay aron maiwasan ang mga destructive stem diri sa staff. Kay kung example, ug ang stem ibutang nana siya diri nga note, ibutang nato diri ang stem sa taas, ang stem diri sa taas managlabaw na diri sa staff. Para limpyo lang tawo ng atong staff, ang dapat ang mga stem atong ipasulod. So kung nasa sa taas, ang stem ibutang sa lalom. Kung nasa sa lalom, ang stem ibutang sa taas. Munay purpose sa pagbalit-ad sa stem. Kung nasa lalom, upward ang stem. Pag nasa taas, downward ang stem. Pero ang second space mo na basihanan. Dili ka magsugod, either mo down ka sa imong stem or mo up. Pero kung mo lapaw na ka, dapat down na tanan. Aplikado ni siya nga pamaagi kung ang atoang melody sa staff is usa single melody ra. Pero kung atong lantawon ang atoang hymnal, is different ang atong hymnal. Tungod kay ang atong hymnal sa usa ka staff dunay duha ka voices, melody o second voice. So that's why kung atong i-compare ang atong gi-explain diri nga dapat kung naa na diri sa second space either upward or downward ang stem, pero kung naa diri sa third line dapat downward na pa onward, different ng ato ang hymnal. Ngano ang atong hymnal wala magsunod sa right nga pamaagi sa pagbutang sa stem sa notes. Now, kung atong basihanan, dapat kung naa na sa second line, dapat kani nga stem either downward or upward. Pero kung naa na diri sa third line, dapat kani nga stem nga nasa pataas, dapat naa na ni sa lalom. Ngano nga ang atong hymnal is different sa right nga pamaagi sa pagsulat sa stem. Tungod kay sa akong nag-ingon ganina is double ang duha ka voices ang dala sa usa ka staff, melody o second voice. So muna siya nga ingani na siya ang halos tanan nga mga stem na upward. So nganong naani siya ay downward kaning dinhi, meaning kaning notes nga do is duhay gadala. Ang melody ug ang second voice is unison lang. Unison means pareha sila og pitch. So magtingog ang melody, magtingog pud ang second voice. Pag abot diri, ang melody naa na sa taas, ang second voice naa sa lalom. Nganong wala siya butangi og stem diri, kay dili na pwede, violation na siya. So kana is tuwa didto. Dili na necessary nga butangan og stem paingon sa lalom kay separate naman ang mga voices, ang iyang pitch. So kung atong latawon ang ato ang hymnal, ang tanan nga stem nga nasa taas is ang gadala sa melody, ang tanan nga notes nga naa sa lalom is mao ang second voice. Kung dunay panahon nga mag-unison sila, necessary butangan nato og stem to identify nga nag-unison sila. Nata sa ato ang final nga exercises para ani nga lesson. Ang ato ang exercises karon focus ta sa 8 note nga dotted. So kung atong lantawon ang atong example ganiha sa bimb note is mao ni dira 8 note nga dotted. Kung
isulat na to beam is inana siya porma, kung isulat na individual ingana na siya porma. So mo ni ang ato ang example karon. 8 note dotted, kani 8 note dotted ang iyang kaatbang is 16th note na lang kay ang katunga niya is gidat man. So mao na. Kani nga line ato nang gihimo aron ipasabot nato ang usa ka measure. Sa 4/4 time signature nakabaluta nga tungod ani nga number bottom upper figure top figure is 4 means 4 counts in every measure. So kani usa ka measure atong example sa atong rhythmic pattern gi-divide nato nag 4 aron nga atong mapasabot nga kani nga space usa ka count equals 2, usa ka count equals 3, usa ka count equals 4. So muni 4 counts sa ato ang usa ka measure. Sa time signature nato 4 ang ato ang bottom figure. 4 means as a review 4 means quarter note. So ang atong quarter note munay mo receive og 1 beat. Munay quarter note. As a review, shaded ang iyang head, na siya usa ka flag. Muna siya 8 note. 8 note. Ang quarter note is quarter note data. Quarter note yang shade ang iyang head na siya stem, wala siya flag. So dirita sa atong quarter note. Quarter note means 1 beat sa 4/4 time signature. Muna atong duration sa ato ang 1 beat. So kung patingugo nato na siya, muna iyahang duration. Ang sunod nga note is 8 note which is 1/2 sa 1. Pero dot man siya, ang na-explain naman nato ang kaning definition sa dot, ang value sa dot katunga sa notang iyang gidatan. Therefore, kung 1/2 ang iyang duration, ang dot is 1/4. So, ang iyang duration ani is gikan dinhi abot diri. Unya, kaning 8 note is katunga man siya sa half note, sa 8 note is mao na lang ni 1/4 na po na iyang duration. Dayong quarter note is 1 count, quarter note is 1 count. So kung atong sumadahon tanan is 1 plus 3/4 plus 1/4 equals 2. 1 plus equals 1, so 1 plus 1 equals 2. Quarter note is 1. 2 plus 1 equals 3. Plus quarter note 1. 3 plus 1 equals 4. So, usa ka measure na to, 4/4 time signature. There are 4 counts in every measure. Ang mo receive og 1 beat is quarter note is insakto. So, diri na ito idugang explain. Ikaduha na to nga figure atong mas gipalalom ang atong explanation. Ang quarter note mo receive og 1 beat. So, muna iyang duration. Ang 8 note dotted, supposed to be ang 8 note is katunga sa 1 beat plus ang iyahang dot nga 1/4 is ang iyang duration is mao ni. Ang 8 note is 1/4 sa beat mao na. Ang 8 note mao ni 1 beat. 8 note quarter note 1 beat, quarter note 1 beat. Kung sumadahon nato 1 plus 3/4 plus 1/4 equals 2 plus 1. 2 plus 1 equals 3. 3 plus 1 equals 4. Nata sa katapusan nato nga explanation ang execution gyud sa tingog sa sound, sa tingog sa notes. Nagbase ni sa explanation nato sa unang explanation ug sa ikaduha nga explanation. So ato na ni siyang gidungagan og beat. O kaning downward, usually mo ni atong gigamit sa atong explanation sa atong beat.
down ug up nga beat, down ug up nga beat, down ug up nga beat, down ug up nga beat. Kung ato sumadahon is there are 4 beats or 4 counts sa usa ka measure kay 4/4 time man ang atong time signature. So naatay duration nga gibutang 1 count kani may 1/2, ang 1/2 gito nga 1/4. Kaning notes ato ning gitungod sa kada niya counts kano siya motingog aron ma-emphasize. So kaning quarter note kung ato patingugon usa ka down, usa ka up. So patingon nato siya ta muna yan duration. Ang 8th note supposed to be is ta dira kutob. Pero naaman siya dot mudugang ta og 1/4. So diri siya kutob. So kung motingog siya ana yan tingog ta diya siya kutob. Ang 8th note is 1/4 na. So mas short na yung tingog. Ta. Balik na po ta sa quarter note. Ta. Ta. Dayon. Repeat. So atong siyang i-basahon. Ano na siya pagbasa? Ta. 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 So, motoy ang iyahang pagbasa. Ano eh? Dili kay ko kaklaro. Adi ko mulantaw diretso sa notes. Ano na siya pagbasa? Ta, 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 ta. So, karon na itong i-emphasize na ito siya maayo. So, ano na siya pagbasa? Ta, 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 ta. Naday ko giingon ganiha, nakaingon ko anig 8th note. Dili siya 8th note kundi 16th note. Resulta ko ganiha og 8th note ani. Nasipyat lang ko ani. Kasi nasipyat lang ko ato. Dili 16th note dinhi duha ka flag. Ang 8th note ang usa. So, diri ra siguro kutob. Hinaut ang Dios, manalangin ka nato.